Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Edgar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Nang mga panong ito, isang magsasaka sa maliit na bayan itong si Edgar. Nag-iisa na lamang sa buhay simula nang mamatay ang mga magulang dahil sa karamdaman. Nasa edad 18 nang pumanaw ang mga magulang. Mabuti na lamang at may lupaing iniwan ang dalawang matanda na siyang pinagkukunan ng pangkabuhayan ng binata. Tuwing tag-araw, nagtatanim ito ng pakwan at mga gulay na siya namang ibinabagsak niya sa palengke. Tuwing tag-ulan, palay naman ang itinatanim nito upang pagkunan ng konsumong bigas. Sa ganitong pamamaraan, nagagawang makatulong ng binata sa iba, dahilan para mahalin siya ng mga kababaryo. Dahil din sa mabuting ugali ng binata, nakilala nito ang isang hindi pangkaraniwang matanda. Dumating ang panahon ng tag-ulan para sa mga magsasaka sa baryo nila Edgar. Ito ay biyaya ng kalikasan. Bumuhos ang malakas na ulan. Dali-daling pumunta si Edgar sa kanyang palayan. Isinara ang mga bukas na pilapil upang maipon ang tubig sa taniman. Habang nagpapala ng lupa, napansin ng binata ang isang lalaking naglalakad sa pilapil. Medyo mabagal ito. Iikay ka. Kaya naisip ng binata na may kung anong mali dito. Binitawan ng binata ang pala. Nilapitan ng lalaki at saka pa lamang napagtanto ni Edgar. Isa itong matanda. Magandang hapon. Makikidaan lang ako ha. Kaso, naabutan pa ako ng ulan. Wika ng matanda. Nakita ni Edgar. Nanginginig ang katawan nito sa sobrang lamig. Naku tatang, malayo pa po yung baryo mula dito. Sumilong muna kayo doon sa kubo. Tamang-tama nagpaningas ako ng apoy para pagtuyuan ng mga basa kong damit. Ganun ba? O siya, sige, medyo nilalamig na nga din ako Dinala ng binata ang matanda papunta sa kanyang kubo at doon ipinagpatuloy ang usapan. Saan naman po kayo galing yan? At saka, bakit niyo po sinuong ang ulan? Sa kabilang bayan. Naligaw ako kaya napunta dito. May kamag-anak po ba kayo dito, Manong? Wala nga Matagal na akong iniwan ng asawa ko. Sa makabilang bahay. Ang mga anak ko naman, hindi ko na alam kung nasaan. Bakit po kayo pumunta dito? Kung hindi mo na itatanong, nanggagamot at nanghihilot ako. Nagpupunta sa mga bayan o hindi kaya sa mga palengke upang doon manggamot. Wala na akong kakayahang magtrabaho dahil sa edad ko Delikado po yung ginagawa niyo ha. Mamaya pagdiskitaan kayo ng mga loko dyan sa daan. Hindi naman ako natatakot sa mangyayari sa akin. Matanda na ako At siguro, kung kukunin ako ng Panginoon, matatanggap ko din yon. Ay naku Manong, huwag kang magsalita ng ganyan ng mabuti pa. Doon ka na lang tumira sa akin. Wala naman akong kasama Ay naku, wag na. Magiging pabigat lang ako sa'yo, nakakaya. Hindi naman kita kaano-ano. Wala namang kaso kung kamag-anak mo ko o hindi. Nangangailangan kayo ng tulong at meron akong kakayahan. Bakit hindi ko kayo tutulungan? Ang mabuti pa, dumito na muna kayo. Magpatuyo ng damit. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Sasama kayo sa akin sa bahay nang makakain. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Kaya naman ipinagpatuloy ni Edgar ang trabaho. Matapos ay binalikan nito ang matanda sa kubo. Nakita niya itong natutulog sa tabi ng siga, kaya hinayaan niya muna itong makapagpahinga. Malakas pa rin ang ulan ng mga sandaling iyon,
kaya minabuti nito na magpatila muna. Ilang sandali lang ay tumila na ang ulan. Nagising na rin ang matanda, kaya inaya niya itong umuwi. Habang naglalakad, pinagtitinginan ng mga tao ang dalawa. Mukhang kilala ka sa lugar na ito, Eho. Tignan mo, pinagtitinginan nila tayo. Tama ho kayo. Halos lahat ng mga tao dito kaibigan ko. Hayaan nyo lang po sila, siguro nanibago lang. Ngayon lang kayo nakita sa lugar eh. Mabuti naman kung ganon. Doon kasi sa lugar na pinanggalingan ko, halos lahat ng tao, kaaway ang tingin sa akin. Bakit naman po? Ano po bang ginawa nyo? Mahabang kwento. Mas mabuti siguro, magpatuloy na muna tayo sa paglalakad. O sige po, at isa pa, madilim na rin eh. Baka bumagsak pa uli ang ulan. Nang makarating sa tahanan, binigyan ni Edgar ng maayos na damit ang matanda upang makapagbihis. Ipinagluto niya rin ito ng mainit na sabaw. Habang kumakain, napansin ng binata na may kung anong nakasulat sa braso ng matanda. Kaya hindi nito maiwasang magtanong. Mga tattoo po ba yung nasa braso nyo, Manong? Ito ba? Oo, parang ganon na nga. Ang tipid nyo namang sumagot, Manong. Pero teka, hindi nyo pa sinasabi ang pangalan nyo. Ako po si Edgar. Tawagin mo na lang akong Meroy. Pwede rin kasi Mero, pero mas magandang Meroy. Pasensya na kung masyadong maiksi ang sagot ko. Wala namang kasing masyadong interesante sa buhay ko eh. Ayos lang po yun. Sige na po, kumain na kayo. Lalamig yung sabaw. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa. At nang matapos na upo ang matanda sa atangan ng bahay, nagsinde ng pipa. Tinabihan nito ni Edgar at inabutan ng mainit na salabat. Eto po, Manong, inom muna kayo. Malamang pinasok na ng lamig yung sikmura nyo kanina. Mainam yan, para hindi kayo saktan ng tiyan. Salamat Iho, napakabait mo. Hindi nakakapagtaka. Naging kaibigan mo mga taga dito sa baryo. Kailangan po kasi makisama. At isa pa, mabait din naman ang mga taga dito. Kami-kami lang ang nagtutulungan. Kaya po halos lahat kasundo ko na dito eh. Wika ng binata. Nagulat ito sa sumunod na sinabi ng matanda. Sa lugar na pinagmulan ko, hindi ganyan ang trato ng mga tao sa akin. Kahit nga sa buong pamilya ko eh, ang tingin nila sa amin ay salot. Salot, Manong. Yan nga po mismo yung sinabi nyo kanina. Kung hindi nyo mamasamain, maaari ko bang malaman kung anong dahilan? Kung talagang desidido kang malaman, makinig kang mabuti. Ngunit sana, unawain mo ang lahat ng mga sasabihin ko bago mo ko husgahan. Walang problema, Manong. Makikinig po ko. Nangyari ang lahat ng ito. 20 taon na ang nakakaraan. Aatras tayo ng maraming taon. Ang lahat ng maririnig ay batay sa salaysay ni Mang Casimiro. Nang mga panong ito, kilalang mahusay na manggagamot itong si Mang Casimiro. Halos lahat sa kanilang lugar ay lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong o hindi kaya naman magpagamot. Biyasa sa kaalaman ng barang at kulam ang matanda. Simula ng binata ito, umikot na ang buhay sa pagiging albularyo. Marami ang natulungan ng matanda, kaya naman minahal ito ng mga kababaryo. Ngunit isang kaganapan ang naging dahilan upang tuluyang magbago ang lahat. Nasa kalagitnaan ng panggagamot ang matanda nang may dumating na mga tao. Batay sa kasuotan ng mga ito, mula sila sa syudad. Nakiusap ang mga ito kung maaari nilang tignan ang kasamang dalaga
Ayon sa mga panauhin, naghihingalo na ito at halos hindi na makagalaw. Dali-daling tinugunan ng matanda ang sinasabing pasyente. Mukhang malalim na ang tama ng batang to. Sabihin niyo sa akin, ilang linggo na siyang ganito? Hindi pa man nakakasagot ang mga panauhin. Pumasok na ang isa sa mga kakilala ni Mang Casimiro. Manggagamot ito mula sa kabilang baryo. Paumanhin, Casimiro. Ngunit ako ang nagdala sa kanila dito. Natignan ko na ang dalagang yan at masasabi kong tama ka. Medyo matagal na rin nang magsimula ang kanyang sakit. Sa palagay ko ay barang ang dahilan, kaya ko sila itinuro dito. Pasensya na uli, dahil hindi ko kinayang gamutin ang kanyang karamdaman. Ayos lang, Elyok. Mabuti nga dinala mo siya dito eh. Huwag kang mag-alala. Gaano man kalalim ang tama ng batang to, magagawa ko siyang pagalingin. O siya, tumabi muna kayo. Sisimulan ko na ang panggagamot. Inhiga ng mga kaanak nito ang dalaga sa mahabang papag. Nagsimula ang matanda sa pagtatawas. Nakumpirma nito. Tama ang sinabi ni Mang Elyong. Tama ang sinabi mo, Elyong. Bara nga ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Mahihirapan tayo. Pero sisiguraduhin kong gagaling siya. Hindi ako hihinto hanggat hindi napapasuko may gawa nito sa kanya. Pinasanib ng matanda ang mambabarang sa katawan ng pasyente. Sinimula ng kumbate. Nanlaban ang mambabarang, ngunit nagawa itong talunin ng matanda at tuluyang napasuko. Ngunit bago mamatay, nagbitaw ito ng sumpa. Sumpain ka at ang iyong pamilya. Dahil sa ginawa mo sa akin, hindi mo muna'y nalamang nangyari bago ka nakisali. Kaya makinig kang mabuti, manggagamot. Maaaring nanalo ka sa laban natin at maaari mo kong patayin. Ngunit sa oras na malagot ang aking hininga, ay siya ring katuparan ng sumpa ko sa iyo at sa pamilya mo. Bawat pasyenteng gagamutin mo, isa sa mga kaanak mo ang mawawala. Wika ng mambabarang. Hindi ito pinansin ni Mang Casimiro sa pag-aakalang nananakot lang ang mambabarang. Ginilitan niya ito ng leeg. Naramdaman ng matanda ang matinding sakit sa kanyang braso. Ngunit hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Nang mga sumunod na araw, saka pa lamang napatunayan ng matanda na hindi lang basta pananakot ang sinabi ng mambabarang. Dahil nang muli itong sumabak sa gamutan, namatay ang bunso niyang anak. Napuno ng dalamhati ang kanilang tahanan. Nang mga sandaling iyon, inakala ni Mang Casimiro na nagkataon lang ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muling bumalik sa panggagamot ang matanda. At sa pagkakataong iyon, ang asawa nito ang namatay. Saka pa lamang naalala ni Mang Casimiro na totoo ang sumpa ng mambabarang. Kumalat ang balitang ito sa kanilang baryo, dahilan para iwasan sila ng mga tao at ituring na salot. Isa-isang nag-alisan sa lugar ang mga anak ni Mang Casimiro, hanggang sa mag-isa na lang itong naiwan sa kanilang tahanan. Kalaunan, pinagkaisa ng mga taga-baryo na paalisin ng matanda sa takot na mahawa sila sa sumpang taglay nito. Sa loob ng mahabang panahon, ginugol ni Mang Casimiro ang kanyang panahon sa pag-aaral kung paanong kalasin ang sumpa ng mambabarang. Sa wakas ay natanggal ito sa tulong ng isang kaibigan. Nagbuwis ito ng buhay para mapalaya ang matanda sa kalunos-lunos na sitwasyon, bagay na pinasalamatan ni Mang Casimiro. Dahil dito, muling nakabalik sa panggagamot ang matanda. Ngunit hindi na sa kanilang baryo. Nagsimula itong magpagala-gala hanggang sa makarating sa iba't ibang baryo. Sa loob ng maraming taon, namuhay mag-isa ang matanda hanggang sa hindi na nito muling nakita ang mga anak.
Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, Manong, wala na pala yung sumpa. Bakit hindi na lang kayo magbalik sa baryong pinanggalingan nyo? Hindi na ako tatanggapin ng mga tao doon. Nabura ng isang pagkakamali ang lahat ng kabutihan kong nagawa. Ito ang likas na sakit ng tao. Hindi nyo na po maalis yan, Manong. Likas po talaga tayong mapanghusga. Sa isang maliit na pagkakamali, natatabunan ng 10 mong nagawang kabutihan. Yan po ang buhay sa mundo, pero masaya ako at naging tapat kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Maaari kayo manatili hanggat gusto nyo. Hindi ko tatanggihan ang iyong alok, Edgar. At para kahit papano makatulong, hayaan mong manggamot ako sa bahay mo. Pwede naman po. Gagawa na lang tayo ng kubo dyan sa bakuran para kung sakali may pasyente po kayo, dyan nyo na lang gagamutin. Maraming salamat, Iho. May mga dala kong buto ng halamang gamot. Maaari ko bang itanim ang mga ito? Opo, gawin nyo lang ang gusto nyo. Basta makakatulong sa panggagamot. Kinabukasan, sinimulan ni Edgar ang paggapas ng kawayan na gagawing haligi at pundasyon sa kubo ni Mang Casimiro. Naghabi din ito ng kugon na gagawin namang bubong. Isang buong linggo itong ginawa ng binata hanggang sa tuluyang matapos. Siya din ang nagbigay alam sa mga tao na nanggagamot si Mang Casimiro. Nung una ay wala pang nagpupunta. Ngunit pagsapit ng hapon habang nagpapahinga ang dalawa, isang kapitbahay ni Edgar ang humahangos na lumapit sa kanilang kinaroroonan. O Mang Ambing, ano po nangyari? Bakit kayo umahangos? Yung anak mo, mukhang sinapian ng demonyo. Di ba ang sabi mo may albularyo dito? Opo, itong kasama ko matanda. Si Mang Miroy. Nasaan po ba ang anak nyo? Nandun sa kabisera. Nagwawala, hindi malapitan eh. May hawak na itak. Mukha kang delikado yan. Halika, puntahan natin. Narinig mo ang sinabi ni Mang Miroy. Halika na Mang Ambing, samahan nyo kami. Teka, sandali lang. Sigurado ka bang kaya niyang pigilan ng anak ko? Malaking tao si Buloy. Hindi naman siguro maglalakas ang loob ang matandang yan kung hindi niya alam ang gagawin niya. Magtiwala na lang tayo. Nagpunta ang tatlo sa kabisera. Nakita nga ni Edgar na nagkakagulo ang mga tao. May ilang nasugatan dahil sa pagwawala ng anak ni Mang Ambing na si Buloy. Buloy, tumigil ka na. Marami nang nasaktan sa ginawa mo. Wika ni Mang Ambing. Huminto sa pagwawala ang binata at nilingon nito. Hindi ako si Buloy. Wala na siya sa katawan niya. Wika ng binata sabay sugod sa kinakatayuan ni Mang Ambing. Laking gulat nito. Bigla siyang tinulak ni Mang Casimiro. Tumabi ka, kambing! Estek, ambing! Ako nang bahala dito! Inunat ng matanda ang kamay habang nakapikit ang mga mata. Nag-usal ng mga dasal at inihip sa hangin. Saktong malapit na sa kanya si Buloy, kaya tumapat ang pag-ihip nito sa maligalig na binata. O ikaw, kung sino ka man demonyo ka, umalis ka sa katawan ng taong ito. Nang mga sandaling iyon, hindi magawang itaga ni Buloy ang hawak na itak. Hindi rin ito magawang makaalis sa kinakatayuan na tila ba nakasemento ang mga paa at buong katawan. Tingnan mo nga naman. Isang albularyo. Bakit hindi mo ipakita ang mukha mo? At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Hindi ka karapat dapat na makita ang muka ng isang kagaya ko. Idiniin ng matanda ang kanyang hinlalaki sa dibdib ng binata, sabay ihip sa tuktok nito. Biglang nanghina ang katawan ni Buloy at natumba. Sa pagkakataong iyon, idiniin ni Mang Casimiro ang katawan ng binata sa lupa sa pamamagitan ng kanyang hintuturo. Hindi ako makagalaw. Ano ginawa mo sa akin?
Wala naman. Ginapos lang kita. At mas malala pa dyan ang gagawin ko kung hindi ka aalis sa katawan ng taong to. Teka, kilala ko ang boses mo. Ikaw, sige, subukan mong bagitin ang pangalan ko. Talagang sasamain ka sa akin. Alis na ako. Pangako, alis na ako. Patawad. Mabuti naman. O siya, iwanan mo na ang taong ito at wag na wag ka nang babalik pa, maliwanag. Biglang nawalan ng malay si Buloy. At nang magising ito, laking pagtataka kung paano siyang napunta sa lugar. Bakit ito may hawak na itak? Manghang-mangha ang mga tao sa ginawa ng matanda, lalo na si Edgar. Alam nitong manggagamot si Mang Casimiro, ngunit hindi niya akalain na ganun siya kalakas. Grabe, ibang klase ang ginawa mo dun kanina. Biruin mo, ang laking tao nung si Buloy. Nagawa mong patumbay ng mag-isa. Hindi si Buloy ang kumokontrol sa sariling katawan, kung hindi isang tikbalang. Mabuti na nga lang at naging masunurin siya. Kung hindi, baka hindi na siya sikatan ng araw. Pero narinig ko kanina ang sinabi ng nakasapi kay Buloy. Alam niya ang totoo mong pangalan. Ibig sabihin, kilala ka ng mga engkanto. Sabihin na nating parang ganun nga. Halika na, tapos na ang gawain ko dito. Sandali lang, Tatang. Maaari bang malaman ang pangalan nyo? Tawagin mo kong Tatang Meroy. Salamat, Tatang Miroy. Eto ho, tanggapin nyo ang kaunting alay. Pasasalamat ko po. Nako, hindi na. Mukhang kakailanganin mo yan para ipagamot yung taong nataga ng anak mo. Itabi mo yan, Ambing. Mauna na kami. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis ang dalawa. Nagtaka si Edgar kung bakit hindi nito tinanggap ang alay ni Mang Ambing. Akala ko ba, manggagamot kayo para makatulong? Bakit hindi nyo tinanggap ang bayad ni Mang Ambing? Dahil hindi naman kailangan. Pinalayas ko lang sa katawan ng anak niya ang engkanto. Wala naman akong ginawa. Aba, mahirap yun ha. Pero kung sa bagay, kayo naman yun ang gagamot, hindi naman ako. Tumatanggap lang ako ng alay kung alam kong kakailanganin ng tulong mula sa mga alaga kong engkanto. Sa kanila napupunta ang mga alay na yon. At sa totoo lang, hindi naman ako nakikinabang doon. Pag-uusap ng dalawa. Ito ang naging simula ng pagkilala ng mga tao kay Mang Casimiro. Dumami ng dumami ang mga nagpupunta upang magpagamot sa kanya. Naging maayos ang lahat para sa dalawa. Mas lalo pang napalapit si Edgar kay Mang Casimiro. Itinuring niya itong sariling ama. Maraming taon ang lumipas. Muling naranasan ng matanda ang tanggapin ng mga tao. Hindi na nito inisip na mauulit muli ang nangyari sa nakaraan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na tila nagpabalik ng mga alaala ni Mang Casimiro. Isang pamilya mula sa malayong bayan ang nagpunta upang magpagamot. Kagaya ito ng kasong hinawakan niya 20 taon na ang nakakaraan. Ano Manong? Kaya mo bang gamutin ang isang to? Sa palagay ko, kaya naman. Kaso natatakot ako eh. Ganitong kaso din ang dahilan ng pagkawala ng pamilya ko. Matagal na yun Manong. Hindi na ulit mangyayari ang bagay na yun. Malakas ang pananalig ko sa'yo. Marami ka nang napagaling eh. Eto pa kaya? Hindi ko alam, Edgar. Pero ngayon pa lang ako nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay ko. Takot hindi para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Huwag kang mag-alala Manong. Malaki ang tiwala ko sa'yo. At isa pa, alam mo na ang gagawin kung sakaling mangyari uli ang ganong sitwasyon. Bahala na ang Diyos. Ngayon ang gusto ko lang gawin, tulungan ang mga taong ito. Kung ganon magtiwala ka sa sarili mong kakayahan
lalong-lalo na sa Diyos. Halika na, nag-aantay ang pasyente. Lumabas ng tahanan ang dalawa. Dinaluhan ng pasyente sa kubo. Gaya nga ng inakala ni Mang Casimiro, isang malakas na mambabarang ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Sinimulan nito ang panggagamot hanggang sa tuluyang mahuli ang mambabarang. Eto na siya, Edgar. Alam kong ito ang una mong pagkakataong makasaksi ng ganitong uri ng pangyayari. Kaya pakiusap. Ano man ang makikita mo, wag na wag kang magpapakita ng takot. Maliwanag po, Manong. Huwag kayong mag-alala. Mas nasasabik pa ako sa kung anong gagawin niyo sa mambabarang kaysa sa matakot sa kung anong makikita ko. Tignan natin kung hindi ka kilabutan. Eto na. Maganda ka. Matapos magsalita ni Mang Casimiro, biglang umangat ang katawan ng pasyente. Tumawa ng napakalakas. Tinignan ng masakit si Mang Casimiro. Mukhang magiging masaya to. Isang malakas na manggagamot ang makakatunggali. Sa tanang buhay ko, ikaw pa lang ang nakapagpapasok sa akin sa katawan ng isang tao. Tandaan mong mabuti ang boses ko. Dahil ito na ang huling boses na maririnig mo bago kita ihatid sa impyerno. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit mo binarang ang taong ito? Napangiti si Edgar nang magtanong ang matanda kung ano ang dahilan ng mambabarang, bagay na hindi niya nagawa 20 taon na ang nakakaraan sa parehong sitwasyon. Bakit ka nagtatanong? Sa palagay mo sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Wala kang ibang pagpipilian, mambabarang. Sabihin mo sa akin ang dahilan o unti-unti kitang papatayin. Hindi yan sinasabi, tanda. Ginagawa yan. O baka naman puro lang salita. Ang ayoko sa lahat, yung hinahamon ako. Hinawakan ni Mang Casimiro ang kamay ng pasyente. Bigla itong nanginig na para bang kinukuryente. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Mukhang masyado ako nagtiwala na mas malakas ka kaysa sa mga nakalaban ko. Huwag mo kong ipasok sa bulsa mo. Sagutin mo ang tanong ko, mambabarang. Ayoko. Kapag tinamaan ng lintik, talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Kumuha ng itim na patpatang matanda mula sa mesa. Marahang tinapik ang braso ng pasyente. Kitang-kita ng lahat ang latay sa balat nito. Habang naglulupasay, paulit-ulit ding idinikit ni Mang Casimiro ang hawak na patpat sa braso. Ano, kaya mo pa? Sabihin mo na kasi kung ano kasalanan ng taong to. Kahit sabihin ko sa'yo, wala ka ring magagawa. Dahil huli na. Namatay ang anak ko dahil sa lalaking ito. Kung ganon, talagang paghihigante ang dahilan mo. Tama ka. Gusto kong maranasan ng lalaking ito at ng pamilya niya ang pait ng mawalan ng mahal sa buhay. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Alam ko ang sakit at hirap ng mawala ng mahal sa buhay. Kaso lang mali ang pamamaraan ng paghahanap ng katarungan. Pasensya na, pero hindi kita papalampasin. At anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo din ako. Gaya ng ginawa mo sa nakalaban mong mambabarang. 20 taon na ang nakakaraan. Ha? Casimiro? Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil nakilala ito ng mambabarang. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Ako na lang ang nakakaalam ng bagay na yon. Wala na ring halaga pa kung malaman mo. Ngunit hindi ako katulad ng mambabarang na pinatay mo noon. Alam ko ang pagkakamali ko.
At alam mo rin ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Gaya ng sinabi ko sa'yo, mali ang pamamaraan ng paghahanap mo ng hustisya. Kung namatay man ang anak mo dahil sa taong ito, bakit hindi mo hayaan na ang batas ng tao ang magparusa sa kanya? Hindi makakamta ng isang kagaya ko ang katarungan mula sa sinasabi mong batas ng tao. Namimili sila. Ang mga walang kakayahan, hindi nakakatikim ng patas na pagtrato. Nakakalungkot mang aminin ngunit totoo ang sinasabi mo. Gayunpaman, kailangan mo pa ring managot sa nagawa mong mali. Kaya hanggat maaga pa, alisin mo ang sakit ng taong ito at titignan ko kung ano magagawa ko. Kumilos ang kamay ng pasyente na tila may kung anong binubunot sa binti, braso at tiyan. Matapos ay pinagpagdi ng katawan. Naglaglagan ng mga makamandag na alupian at iba pang insekto na kumakain sa laman ng tao. Ginawa ko na ang gusto mo, Casimiro. Ngayon, tuparin mo ang hatol mo. Hindi na. Umalis ka sa katawan ng lalaking ito at wag nang manggagambala pa. Matapos ibigay ni Mang Casimiro ang utos, nilisa na mambabarang ang katawan ng pasyente. Maya-maya lang ay nagkamalay ito. Sinimulang alamin ng matanda ang totoong dahilan kung bakit ito nagkakasakit. Ayon sa pasyente, isang babae ang niloko niya at dahil sa sobrang kalungkutan ay nagpakamatay. Isang malutong na suntok ang inabot ng pasyente mula kay Tatang Casimiro bilang parusa sa ginawa nitong kawalanghiyaan. Sinabihan din ito ng matanda, huwag nang uulitin ang ginawa kung hindi siya mismo ang papatay dito. Matapos ang kaganapan, nagpasalamat pa rin ang pasyente dahil napagaling ng matanda ang karamdaman. Lalo pang dumami ang mga natulungan ng matanda. Ngunit dumating ang panahon kung kailan kailangan na nitong magpahinga. Bagaman masakit kay Edgar, wala na siyang magagawa. Matanda na si Mang Casimiro. Gayunpaman ay masaya ito dahil nagawa niyang makatulong sa isang mabuting tao. Sa kasalukuyan, doon pa rin naninirahan si Edgar sa kanilang lupain sa Negros. May sarili ng pamilya, retirado, at makaanak na ang nagpapatuloy ng kanyang hanap buhay sa pagsasaka. Palaging nakaupo si Edgar sa lumang kubo kung saan minsang nanggamot ang mahusay na albularyo na si Tatang Casimiro. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simon. Taong 1996, probinsya ng Cebu. Isang manghihilot si Tatay Simon. Pinapagaling ang anumang uri ng karamdaman sa katawan. Kayang ibalik sa ayos ang nabaling buto. Isa sa kinilalang mahusay pagdating sa ganitong usapin. Pero ang iniinda ng sariling anak, hindi kayang mabigyan ng solusyon. Ang nag-iisa niyang anak na si Susan ay palaging nananaginip. Laman ang anino ng nakakakilabot na mga nilalang. Hindi ito nagsasabi nung una, pero nang hindi na kinaya ang hatid na takot, napilitang magtapat. Si Mang Simon sa kabilang banda, wala pang ideya kung ano ang nangyayari sa anak. Batay sa pagsusuri, hindi to anumang maligno o engkanto. Tinignan na rin ang pisikal na kalagayan ng anak. Hindi naman nagkakasakit. Walang dinaramdam at mas lalong hindi nagdadalang tao. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Kagabi napansin ko, malikot ka sa higaan ah. Nananaginip ka ba uli? Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi ng kaibigan ko manggagamot, baka matulungan niya tayo. Naroon pa kasi sa probinsya nila eh. Konting tiis na lang anak ha. Wika ni Mang Simon.
Kagabi tay, nanaginip na naman po ako eh. Marami po sila. Mga anino, malalaking halimaw po eh. Nakakatindig balahibo ang ingay. Pinapaligiran po nila ako habang umaangil sila. Ano ba kasi ang elemento na yan? Sa tanang buhay ko bilang manggagamot, wala pa ako nakaengkwentrong ganito. At oo, manggagamot nga ako. Hindi ko naman kayang lunasan ang sakit mong yan. Ay nako. Tatay, hindi naman to sakit eh. Panaginip lang po to. Bangungot. Kung makasabi kayong sakit, parang ang lala pakinggan ah. Mas malala pa nga yan kung ikukumpara sa sakit. Ang sakit pwedeng malunasan. Yang panaginip mo hindi. Ang hirap ngang alamin ko nung klaseng karamdaman yan. Kung natuloy ko lang sana yung pag-aaral ng medisina, siguro may alam ako. Si tatay naman, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo naman po kasalanan na nagkaganito ko eh. Wala rin may gusto sa nangyari. Intayin na lang po natin ang kaibigan niyong manggagamot. Baka sakaling may alam po siya sa ganitong kalagayan. Wika ni Susan upang gumaan ang pakiramdam ng ama. Siya na lang talaga ang pag-asa natin. Malawak ang kaalaman niya. Sa kanya ako natutong manggamot eh. Baka sa susunod dilitaw na yon, magtiis ka na lang muna anak. O siya, sa bakuran lang ako magpapatayo ng mga lamang gamot. Naging abala ang mag-ama sa pag-aasikaso ng mga pasyente dahil isa-isa itong dumating. Iba't ibang kondisyon kaya walang oras na sinayang. Mahaba pa ang araw. Ganon din kahaba ang prosesong inilapat sa bawat kalagayan. Naging maayos naman dahil kahit papano nalunasan ang bali sa katawan ng pasyenteng lumapit sa araw na ito. Paring Himan, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa husay mo sa pangihilot, wala na akong ideya sa mangyayari sa apo ko. Kakalaro ng basketball na balian. Sumali rin kasi sa rambulan. Nga pala, parang hindi yata nakabot dito yung usap-usapan tungkol sa aswangan na naganap kagabi. Kaninang madaling araw yun ah. Wika ng Ali. Aswang kaninang madaling araw. Parang sunod-sunod na yata yan manang beta. Maging si Mang Susan na nasa malayo, nagmamadaling lumapit upang mapakinggan ang usapan. Si Sima ang nagkwento sa akin. Yung kapitbahay niyang buntis ang nadali. Kagabi, narinig nila parang may umaangil kaso dahil natutulog na hindi pinansin. Naisip na baka yung aso lang din sa labas. Kinaumagahan, ayun, nalamang patay na yung bata sa sinapupunan. Iyak ng iyak ang ina. Mag-isa na lang kasi, kaya walang nakalaban sa aswang. Si Bebot, yung anak na lakwatsero, ayun nakakita ng patay na baka. Wakwak ang lamang loob eh. Maraming dugo sa mga halaman at meron pang bakas ng kalmot ang katawan ng hayop. Hindi na nakakagulat ang kaganapan, palagi namang ganyan. Napabuntong hininga si Mang Simon. Hindi akalain na muling mababalitaan ang pangahas ng mga aswang. Sa katunayan, sanay na sa ganito dahil dinadalaw ng nilalang ang lugar. Ang katabing lungsod ay sinasabing may nakatirang aswang. Hindi lang isang pamilya, kung hindi 3 at magkakadugo ang lahat. Ano pa nga ba? Hindi na tayo magugulat sa ganyan. Kapitbahay nating lungsod, may nakatirang... Alam nyo na, ang sa atin lang talaga, iba yung pag-iingat at iwasang lumabas sa gabi. Kahit nasa loob ng tahanan ang bibiktima pa rin. Ay nako, sana lang kaya tayo lulugar nito. Sinabi mo pa. Nga pala, wala ka bang pangontra dyan kahit langis lang? Yung apo ko nagbubuntis, 3 buwan pa lang. Kahapon lang din ang malaman na nagdadalang tao pala. Yung panghilot mo na lang is tatay, pwede naman siguro yun, di ba? Marami ka naman nagawa kahapon eh. Ibigay na lang natin kay Manang Bet. Wag yon. Ang langis na tinutukoy mo ay para lamang sa katawan ng tao. Para sa bahaging nabali, pampagaling ng karamdaman at buto. Meron akong langis,
na para sa mga aswang. May sobra pa ako nung nakaraan. Sandali kukunin ko. Habang kumukuha ng langis si Mang Simon, nagpatuloy naman ang usapan ng Ale at ng kanyang anak. Malapit ang dalawa sa isa't isa. Kababata rin ni Aling Bet si Mang Simon at parehong lumaki sa lugar, kaya parang pamilya na ang turingan. Iha, akin na nga ang palad mo. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Titignan ko lang kung may diferensya sa kapalaran. Si Aling Bet, mahusay tumukoy ng kapalaran sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga palad. Unang tingin niya sa kamay ng dalaga, mababanaag ang takot sa mga mata. Kinakabahan si Susan habang nag-aantay ng sasabihin. Susan, may nangyayari ba sa'yo nitong nakaraan sa pagtulog mo? Hindi magandang nakita ko. May paparating na sakuna. Mga anino ng halimaw. Kakilakilabot. Mas lalong natakot ang dalaga dahil nahulaan ng Ale ang panaginip na paulit-ulit na gumagambala sa kanya. Dahil dito, nagsimula siyang manginig at hindi makapagsalita ng maayos. Tama po kayo. May napapaginipan ako mga anino eh. Nakakarinig din ng pag-angil. Nakakakilabot po Manang Bet. Ano po bang ibig sabihin nito? Si Tatay Simon, hindi niya alam kung ano to eh. Iha, kahit ako man nagulat sa aking nakita, pero wala akong ideya kung ano ito. Hindi ko kayang alamin ang higit pa roon. Ang nakikita ko, yun lamang nakikita mo rin sa panaginip. Mga mababangis na halimaw. Umalis lang ako sandali para kumuha ng langis. Seryoso na ang usapan niyo. Ayos lang ba kayo? Yung mukha niyo parang nakakita ng kung ano. Bet, Susan, magsalita naman kayo. Nakita ko ang panaginip ng anak mo. Masama ang kutob ko. May mangyayaring hindi maganda sa inyo. Sa pagkakaintindi ko, isa sa mga araw na to, may lilitaw na mga halimaw. Mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung bakit ito nagpapakita sa inyo. Susan ha? Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko. Wika ni Aling Bet. Umalis na ito matapos makuha ang langis. Tay, baka ikapahamak natin yung panaginip ko ah. Ano pong gagawin natin? Natatakot po ako. Kumalma ka. Hindi naman sigurado si Manang Bet sa sinasabi niya kanina. At isa pa, hindi lahat ng pagbabasa niya ay nagkakatotoo. Marami na siyang nabasang kapalaran. Mga nahula ang bangungot pero hindi lahat nangyari. Magtiwala tayo sa Diyos. Siya na ang bahalang bumali sa mga magaganap. Hindi niya tayo papabayaan. Wika ni Mang Simon. Pilit pinapagaan ang damdamin ng anak pero sa kalooban niya, kabadong-kabado. Pagkatapos ang buong maghapong pag-aasikaso sa mga pasyente, sarili naman ang inatupag. Habang nasa pagkainan ay biglang may dumating. Ang kakilalang nakatira sa kabilang sitio. Karga-karga ang dalawang bata na parehong umiiyak. Bali ang daliri. Iniwanan ko lang sandali sa kapitbahay. Kakalaro kung ano-ano ginagawa na paaway. Nahulog nung nagkatulakan na yan nabali ang daliri. Etong isa naman malakas ang pagkakahulog. Nauna ang puwet. Nagrereklamong masakit kaya dinala ko na lang dito para mahilot. Ganyan talaga mga kabataan. Hinaan mo lang ang boses mo dahil natatakot sila sa'yo. Etong isa mong anak, hindi ko maibabalik sa dati ang ayos ng daliri. Nabalian ng buto, mas mainam kung patingin mo sa eksperto. Halamang gamot lang ang nilapat ko, pampawala ng sakit. Eto namang isa maayos na. Walang bale o anumang diferensya. Nasaktan lang dahil malakas ang pagkahulog sabi mo. Iwasan mo magbataas ang boses para hindi matakot. Lalong iyak ka mga yan. Ikaw naman parang hindi ka dumaan sa pagkabata. Mas malikot ka pa nga kumpara sa kanila eh.
Si Susan ang kumausap sa mga ito pagkatapos mahilot. Makalipas ang ilang sandali, parehong nakatulog ang mga bata. Mahimbing ang mga ito. Sa tahanan sana papatulugin ni Mang Simon. Pero humindi si Mang Julio. Uuwi ang ina mamaya at hindi pwedeng wala sila sa bahay. At dahil parehong tulog ang dalawang bata, nagpresenta siya na samahan sa pag-uwi upang kargahin ng isa. Habang naglalakbay sa kabaan ng daan, napansin ni Mang Simon na may iilang kalalakihang nakasunod. May kalayuan ang distansya. Madilim ang daanan kaya nahirapang makilala. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi niya sinabi ang tungkol dito dahil parang walang alam si Mang Julio. Ligtas naman silang nakarating sa unahan. Umalis na rin pagkatapos. Sa pagbalik niya, unti-unting naramdaman ang mabigat na presensya sa paligid. Dali-daling hinugot ang itak. Ilang sandali pa ay may umatake. Hindi na nagtaka nang makita ang aswang. Paulit-ulit siyang kinalmot. Hindi nagawang makalaban sa bilis ng kilos. Ngunit ang ipinagtataka, yun lamang ang nangyari. Naglaho ang mga ito pagkatapos na parang binigyan siya ng babala. Wala na siyang maaabutan kahit isa sa kanila. Kaya nagmamadali na lang sa pag-uwi. Naabutan niya ang anak na naging malikot sa higaan. Wala namang kung anong ingay pero sobra ang kakulitan na para bang nagwawala. Kagad ginising, napag-alamang nananaginip uli. Ganun pa rin tayo nasa panaginip ko pero may nadagdag eh. May isang tao ko nakita. Inaatake siya ng mga anino. Kinakalmot. Sinasakal, sinasaklat, hindi tinitigilan eh. Natatakot ako tay dahil parang ikaw yun. Tatay! Niyakap ni Mang Simon ang anak. Inalo upang tumahan. Napapaisip na rin dahil ang sinabi nito ay totoong nangyari kamakailan lang. Sa kaloob-looban niya, nasabing unti-unting nagaganap sa tunay na buhay ang panaginip ng anak. Kagaya nito, natatakot na rin siya. Sa mga sumunod na oras, hindi na nakatulog. Nababahala na baka may biglang umatake. Bumalik yung mga aswang na sumugod sa kanya sa daan. Magdamag siyang mulat. Buong gabing nagbabantay sa paligid. Kinabukasan napansin niyang maputla si Susan. Pagod na pagod ang katawan. Walang ganang kumilos. Nadagdagan ang kanyang alalahanin. Anong nangyayari, anak? Wala naman akong maramdamang kakaiba sa katawan mo. Wala akong makitang mali. Wala ka namang sakit. Ano ba't nangyayari't putlang-putla ka? Tay, yung panaginip ko. Sa pagkakataong ito may namatay eh. Hindi ko namukaan kung sino. Pero yung mga anino ang salarin. Pagkatapos nakita din po kita. Pinagtutulungan ka nila, marami pong dugo eh. Hindi na nasabi pa ng dalaga ang ibang sasabihin. Hindi na lang din pinilit ni Mang Simon. Siya na lang mismo ang umintindi sa mga sinabi nito. Pagkatapos maasikaso at pakalmahin, lumabas siya upang sadyain ang tahanan ng kaibigang manggagamot. Nagbabaka sakaling napaaga ang uwi. Hindi naman siya nabigo dahil pagdating ay naroon na. Paring Simon, magandang araw. Ang aga mo ngayon ha, anong atin? Halika, magkape muna tayo. Wika ni Mang Pilimon. May tatanong ako sa'yo. Tungkol sa panaginip ni Susan, pare. Kinakailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam ang kahulugan nito. Baka may alam ka. Panaginip? Bakit hindi si Maring Bet ang tanungin mo? Hindi ba marunong yun magbasa ng kapalaran? Baka marunong din siya sa bagay na yan. Panggagamot ang gamay ko. Pero anong panaginip? Ilang beses na siyang nanaginip ng mga anino. Mabangis na alimaw. Hindi siya sinasaktan sa panaginip niya. Pero nitong nakaraan, nakakita siya ng ibang tao.
Biniktima ng mga nilalang at pare maniwala ka man o hindi. Isa ako sa nakita niya at totoong nangyari yon. May umatake sa akin ng mga aswang. Mabuti hindi ako tinuluyan. Dali-daling lumapit si Mang Pilimon sa kanya. Teka, parang nakasalubong ko ang ganyang pangyayari noon. Ang aking ina, palaging nananaginip ng mga bagay-bagay. Hindi ito pinapansin sa pag-aakalang normal na bangungot lang, dulot ng pagod at labis sa pag-iisip. Pero dumating ang punto nagkakatotoo. May mga aswang na lumulusob sa amin. Mabuti na lang ang tengero ang tatay ko. Marunong lumaban, kaya nakaligtas kaming lahat. Bata pa ako noon eh. Pero alam kong ganito ang eksaktong nangyari. Sa tingin mo ba sasapitin namin yan? Bakit naman sa panaginip magpaparamdam ang mga aswang? Ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan. Malay ko pare, pero kinakailangan yung mag-ingat. Hindi natin alam ang magaganap. Ganito na lang, kung sakaling may maramdaman kang mali, sabihan mo kagad ako para makatulong. Antayin natin. Yun lang ba ang nangyari kay Susan? Hindi naman siya nagkasakit o ano? Hindi naman eh. Kanina namumutla pero dahil lang sa takot. Ayos naman siya ngayon pare. Tatawagin kita kapag may mali na. Alam mo naman, wala akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang lalo na kung aktwal na bakbakad. Isa lang akong hamak na manghihilot. Huwag kang mag-alala, maaasahan mo ko. Hindi ka rin naman dapat mabahala dahil may tangan kang mutya na magpoprotekta sa iyo. Kwintas mo pa nga, di ba? Nakalimutan mo na. Baka yan ang dahilan kung bakit itinigil ng mga aswang ang pag-atake sa iyo. Sa lakas ng bisa niyan, wala silang laban. Dito lang naalala ni Mang Simon ang tungkol sa tinatangang mutya. Meron siya nito. Pero dahil buong buhay sa panghihilot umiikot ang isipan, nakaligtaan. Dito lang din napagtanto ang sinabi ng kaibigan. Noong inatake siya, pumaibabaw sa suot na damit ang tangan at biglang huminto sa pagsalakay ang mga nilalang. Umuwi siya pagkatapos ng usapan. Hapon pa lang. Pero napapansin na ang mga umaaligid sa kanyang tahanan. Hindi man nakikita ng maayos, pero merong nagtatago sa kakawyan malapit sa kanila. Pilit niyang binaliwala upang hindi mahalatang minamanmanan siya. Nang sumapit ang dilim, binalaan ang anak. Anak, magsara ka ng mga bintana at pintuan. Patayin mo ang gasera at mga kandila. Huwag mag-ingay at hawakan mo ito. Yan ang panlaban mo. Wika ni Mang Simon, sabay abot ng patalim sa anak. Nagulat man pero tinanggap niya ang bagay. Para saan naman po to? Anong gagawin dito? 6:00 pa lang po ah. Basta sundin mo ang sinasabi ko. Mamaya darating si paring Pilimon para tulungan tayo. Sa takot ay hindi na nakapagsalita si Susan. Sumunod na lamang sa ama. Ilang sandali ang lumipas dumating si Mang Pilimon. May bitbit na palakol. May nakasugbit pang itak at karit sa magkabila ang bewang. Magandang hapon sa inyo. Pare, huwag kang mabigla. Pero habang nasa daan pa lang ako, nararamdaman ko na sila. Talagang mangyayari ang panaginip mo, Susan. Kagaya ng nanay ko noon nung nabubuhay pa. Walang ideya sa dahilan, pero may darating na mga aswang para subuking mambiktima. Hala, alisto tayong lahat dahil nandyan sila sa labas. Huwag kang magpadala sa takot. Nandito kami ng tatay mo. Tutulungan ka namin. Naghanda na ang lahat. Nag-aantayan kung sinong unang kikilos. Ang mga nilalang o ang mga albularyo. Pare, ano ba talaga ang dahilan sa nangyayari? Wala akong nagrabyado kahit sino. Pero bakit nanganganib kami? Kagaya namin noon, pare. Sa tingin ko walang mali. Sadyang nahulaan ng anak mong mangyayari ito. Kumbaga binalaan kayo sa pamamagitan ng panaginip.
Hindi lang nakuha kagad ang ibig sabihin. Hindi bali na. Hindi natin papayagan na magtagumpay ang mga yan. Wala tayong ititira sa kanila. Maliwanag pa. Nang makitang lumalapit na ang mga nilalang, dito na sila lumabas para kalabanin ang mga ito. Hindi pa nila naitumba ang isa. Nagsilitawan na ang iba. Hindi sila makapaniwala sa dami. Diyos ko, ang dami pare. Mukhang tayo ang mamamatay dito. Umatras na lang tayo. Huwag kang magpadala sa takot. Nalilin lang sila. Hindi marami ang kanilang bilang. Paisa-isa ang lusob. Gumagamit ng mga ilusyon. Panglabanan mo yan para hindi ka mamatay. Muling nagsimula ang sagupan. Si Mang Simon na hindi sanay sa pisikal na laban, unti-unting nakakaramdam ng tapang habang tumatagal. Hindi niya akalain na may tutumba ang isang anino ng aswang. Pare naitumba ko. Umpisa pa lang yan pare. Magpatuloy ka sa paglaban sa kanila. Huwag kang magpapalinlang. Nagpatuloy ang pagtutuos. Bawat anino na napupuksa ay naglalaho hanggang sa isa na lamang ang natira. Nanlilisik ang mga mata. Nakatitig sa kanila. Nagtamo ng sugat mula sa pananaksak. Mabuti naman at nagpakita ka na. Dumaan ka pa talaga sa panaginip ng anak ko. Ilang buwan siyang walang maayos na tulog dahil sa panggugulo mo. Ngayon, tandaan mo ang huling sandali ng buhay mo. Wika ni Mang Simon. Umangil ng napakalakas ang aswang. Anong ori ka ng aswang? Anong lahi ang pinanggalingan mo? Magaling sa paggawa ng mga ilusyon. Marami pero hindi naman mahirap talunin. Madaplisan lang ng patalimay naglalaho kagad. Sumagot ka. Saang lahi ka nagmula? Patuloy na nakatitig sa kanila ang nilalang. Wala talagang modong kagaya mong halimaw, ano? Tinatanong pero ayaw sumagot. Mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Naunang sumugod si Mang Simon. Binalibag siya ng aswang. Sumunod si Mang Pilimon, pero madali ding naibagsak. Kinalmot ng nilalang. Sinasakal. Sinusubukan pang sugatan ng tiyan upang mahugot ang laman. Pero dahil sa kanilang tangang mutya ay hindi nagtagumpay. Bumaliktad ang sitwasyon makalipas ang ilang sandali. Ang aswang ang pinagtulungan nila. Pinaulanan ng saksak. Nang hindi pa makontento, ginilitan ng leeg at saka pinugutan ng ulo. Nahinto ang dalawang matanda nang matauhan sa ginawa. Wala halos makapagsalita ng dahil sa naganap. Pare, may tuturing ba tayong mamamatay tao sa ginawa natin? Tingnan mo, tayo ang pumatay dyan. Hindi tayo mamamatay tao. Halimaw yan, no? Aswang. Nararapat lang sa kanya ang nangyari. Kahit itanong mo pa sa kapwa natin, matutuwa pa sila dahil napuksa na yan. Sa paglipas ng mga araw, naging payapa na ang pagtulog ni Susan. Wala nang pangamba tuwing gabi. Maimbing ang pagtulog at nagigising na magaan ang pakiramdam. Sa kabila ng lahat, malaki ang pasasalamat ni Mang Simon sa panaginip na iyon dahil kahit matagal naintindihan ang ibig sabihin, nalagpasan pa rin at nailigtas silang lahat. Isa na rito sa ipinagpapasalamat, ang tanga na siyang nagpoprotekta sa kanila sa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya naman magmula ng araw na yon, natutunang gamitin ni Mang Simon at Susan kung paanong gagamitin ang panaginip upang makatulong sa kapwa. Sa mga pangitain na dumarating sa kanya, ito ang ginagamit na babala upang maiwasan ang trahedya sa mga nilalang.